OMG! Malalas mong mga larawan ng bride! Look at the screen! Nude photo ng bride na si Vida? Sinong lalaking kasama niya? Sa bait ni Fred, niloko pa rin ni Vida. What kind of bride was that? She's a cheater. Baka naman AI yung pictures, no? Huwag kayo maniniwala agad sa mga ganyan. Uso ang AI ngayon. No! No! Nanlaki ang mga matang pagtanggi ni Vida. That's not true! Hindi ako nasa mga larawan na yan! Maniwala kayo! Vida, what is this? Tanong ng asawa niyang si Fred. Maniwala ka, Fred! Hindi totoo ang mga pictures na yan! Nakaluhod na ngayon na sambit ni Vida habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Maniwala ka sa akin! Alam mong hindi ko magagawa... Huwag mo akong lokohin, Vida! Malakas ang naging pagsampal ni Fred. Sa lakas nun, napahiga si Vida sa sahig ng reception hall kung saan idinadaos ang kanilang kasal. Bakit hindi ako maniniwala kung may mga ebidensya na? Ayan na ang mga ebidensya, Vida! Fred, Tumutulo ang luha ni Vida. hindi totoo ang mga larawan. Hindi totoo! Mas lumakas ang pag-iyak ng babae habang nakikiusap at inuulit-ulit ang mga katagang yun. Nasa kanyang mapanghusgang tingin ng mga tao. Hindi man lang hinintay na mga ito ang kanyang paliwanag. Ganun-ganun lang, nasira kaagad ang inaalagaan niyang pangalan. Patayin niyo na! Nakikiusap niyang sabi habang nakatingin sa mga hubad niyang larawan kasamang iba't ibang lalaki sa malaking screen. Patayin niyo! Galit na galit niyang sambit kasabay ng pagbato sa malaking screen. Sabing hindi totoo yan! Bakit ang bilis niyong husgahan ako? Hindi sabi totoo! Sandaling natahimik ang paligid. Kitang mapanghusgang tingin sa kanya ng lahat na tila ba may nakakahawa siyang sakit. Hindi rin malabo na kumalat sa social media ang maselang larawan na yun para pagkakitaan ng mga kahaman sa pera kahit hindi naman totoo na siya nga ang naroon. Hindi mahalaga sa tao ang totoo hanggat may pag-uusapan sila. Anong sinasabi mo? Handa kang sayangin ang lahat ng pinagsamahan natin. Tama na, Vida! Ibinigay ko sa iyo lahat. Ito ang iginanti mo. Tila nasasaktang tanong ng kanyang groom na si Fred. Bakit, Vida? Anong nagawa ko sa iyo? Fred, makinig. Ano, Vida? Hinawi nito ang cocktail table na naging dahilan ng pagkabasag ng mga nakapatong doon matapos itong bumagsak sa lapag. Porke ba mahirap ako? Pwede mo na akong saktan? Ibinigay ko ang buhay ko sa pagsisilbi sa kumpanya ninyo at maging sayo. Pero ano? Ito ang magiging ganti mo? Fred, maniwala. Maniwala? Malakas ang naging pagtawa ni Fred habang lumuluha. Ano pang patunay ang kailangan kong makita? Maniwala po kayo. Hindi ko kayang gawin yan kay... Isang malakas na sampal sa pisngi ang ibinigay sa kanya ng kanyang biyanan na si Felicia. Ipinahiya mo ang pamilya ko, Vida. Mahal na mahal ka ng anak ko. Ibinigay niya ang buong buhay niya sa'yo. Tapos eto, Arlene, I don't tolerate cheating, Vida. Sagot kaagad ng kaibigan niyang si Harlene. Nakakahiya ka. You're disgrace, not just to Fred, but also to the people who know you. Hindi ko alam na ganyan ka pala ka-wild. Isang pakawalang babae na inakala kong mahinhin. Ang totoo, ilang lalaki nang dumaan sa'yo. no! Arlene! Itinulak siya ni Fred na naging dahilan upang matumba siyang muli. Dama ni Vida ang pagbaon ng bubog sa kanyang palad, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagdaing. Bakit ayaw niyong maniwala? Nauubusan ng pag-asang tanong niya sa lahat ng naroon. Everyone, we have enough. Sigaw ni Arlene. You need to go home. The celebration is over. Bakit walang naniniwala sa akin? Hindi ako ang nasa larawan. Kiit ng nakatulalang si Vida. Hindi niya alintana ang nagkalat na dugo sa kanyang puting gown at maging ang kanyang sugat. Fred, saan ka pupunta? Isang malakas na paghila ang ginawa sa kanya ng kaibigang ding si Dexter na naging dahilan para lalong bumao ng bugbog
nang maitukod niya ang kanyang kamay. Tama ng pagpapaawa, Vida. Sarkastiko ang naging pagtawa ni Dexter. Sige, kuhanan nyo ng kuhanan ng larawan. Ganoon na lamang ang pagtatakip ng todo ni Vida ng kanyang muka. Nang bigla na lamang magsidatingan ng mga press na hindi niya alam kung saan nanggaling. Marumi kang babae, Vida. Wala nang magkakagusto sa'yo. Nakakaya ka. Kaibigan ko ba talaga kayo? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Dexter? Hindi na ako madadaan sa awa. Gigil na sambit ni Dexter bago siya tuluyan na iwanan. Alam niya na ang gagawin niyo. Sabi naman ni Harleen kasabay ng pagsulpot na kung sino at pagsira sa kanyang gown. Dapat sa akin ikinasal si Fred, hindi sa babaeng katulad mo. Napakawala. Hindi alam ni Vida kung ilang minuto ang lumipas na sinisira ang kanyang gown. Ang nasa isipan niya na lamang ng mga sandaling yun ay ang yumuko. Tama na! Mahinang sambit niya. Sinabi ng tama na! Pangalawang pagsigaw, malakas ang naging pagtulak ni Vida. Galit na galit, tila wala sa kanyang sarili. Walang nakapigil kay Vida nang hawiin niya ng hawiin ang mga nakapatong sa mesa. Sunod-sunod ang naging pagbagsak noon na naging dahilan ng kasiyahan sa kanyang tinga. Akala ba namang ito ay ganoon na lamang siya masisira? Hindi siya tanga para hindi malaman ang plano ng magaling niyang bagong asawa. Mali ang taong binangga niyo. Kung nakamamatay lamang ang matalim niyang tingin, siguradong bumulagta na ang mga naroon. Mali ang taong kinalaban niyo. Sa simula pa lang, alam niya na ang plano ni Fred, ngunit binigyan niya pa ito ng huling pagkakataon. The party is over. Get out! Malakas na sigaw ni Mosaic. Sunod-sunod ang naging pagsulpot ng mga private bodyguard ng kanyang kababata. Kaagad na pinaalis ng mga ito ang ibang tao sa venue. Sa nanlalabong mga mata ni Vida, isang makisig na figura ang lumantad. Tindig pa lamang nito, alam niya na kaagad kung sino yun. Kasabay ng pagputok ng electrical wiring dahil sa short circuit na nangyari mula sa mga tumapon kanina, kaagad na kumalat ang apoy. Mosaic! Nakangiting sambit ni Vida na nasundan ng kanyang pagtawa na tila ba nasisiraan ng bait. Naniniwala ka na. Nagago ang pinakasalan mo. Tanong sa kanya ng kababata. Hindi kita maintindihan kung bakit hinayaan mo na umabot pa sa ganito. Kahit sinasabi ko na sa'yo, ang planong pagpapahiya sa'yo ng asawa mo. Hindi sumagot si Vida. Pinindot niya lang ang voice recording na pinadala ni Mosaic. Ang daling natapos ang buhay ng matandang yun. Akala ko, matagal mamuhay ang masamanda mo. Tinula ko lang sa hagdan. Patay na ang matandang yun. Akala niya, mahaharangan niya ang pagkuha ko sa kumpanya. Ngayon, ang anak niya pa ang magbibigay sa akin ng susi ng tagumpay. Kukunin ko ang lahat ng kayamanan kay Vida. Kukunin ko! Boses ni Fred mula sa voice recording na hawak ni Vida. Mas tumindi ang pagkakakuyom ng kamao ni Vida. Kita ang galit sa kanyang mga mata. Ang laki ng problema na ibinigay mo sa sarili mo, Vida. Sinabi ko na ang plano ni Fred. Bakit hinayaan mo pa rin na mapahiya ka ng ganito? Hindi naman pwede. Nahayaan ko ng ganun-ganun na lang, Mosaic. Kaswal na tanong niya. Pinatay nila ang daddy ko. Gusto kong maranasan muna nilang lumipad ng mataas. Kung mas mataas ang lipad nila, siguradong mas malakas ang pagbagsak nila. Vida? Hindi nila ako masisira sa mga AI-generated photos na ginamit nila. That's a petty and idiot thing to do for someone like Fred. Gusto nila ng palabas? Sinakyan ko lang ang trip nila. Miss Vida, mabilis na kumalat online ang mga larawan mo. Siguradong siraan ang pangalan mo. Anong... Good. Let the people decide kung maniniwala sila sa walang kwentang palabas ni Fred. Mr. Verhel. Naguguluhan din ako, Miss Vida. Alam niyo nang gagawin to ni Sir Fred. Alam niyo nang siya ang pumatay sa papa niyo. Pero hinintay niyo pang
Mr. Verhil, Awat ni Mosaic sa kanyang bodyguard. Gusto kong hulihin ang lahat ng anay na nauugnay sa akin. Kasual niyang wika. Sa kagipitan mo, doon mo malalaman kung sino ang mga totoo sa'yo, Mr. Verhel. Kapag walang-wala ka na, saka mo malalaman kung sino ang maaasahan mo. Hindi dapat pinanghihinayangan ng mga lumayo. Magiging aral ito para piliin mo ang mga papasukin mo sa buhay mo. Hindi na ba i-register ang kasal mo, Miss Vida? Hindi na. Ano siya, siniswerte? natatakot ako sa tingin mo na yan, bida. Ano na naman pinaplano mo? Nandiyan na sa labas ang kotse mo, Mr. Verhel. Yes, Miss Vida. Nakahanda na. Hoy, Vida, tinatanong kita. Hindi pa rin sumasagot si Vida. Tila walang naririnig na nagtuloy-tuloy sa kanyang sasakyan. Isinarado niya kagad ang pinto at pinaharurot iyon. Sa kanya tinawagan si Mosaic. Tinatanong mo ko kung anong binabala ko? Nakangisi siya at walang takot na nararamdaman si Vida ng mga sandaling yun. Mamamatay ako ngayong araw, Mosaic. Anong sinasabi mo, Vida? I want this to be a headline. Ikalat mo sa press na namatay na ako, Mosaic. Kailangang lumabas na patay na ako. Vida, anong gagawin mo? Vida! Vida! Hindi na sumagot si Vida. Pinaharurot niya ng gusto ang sinasakyan, lalo na nang makarating sa bangin. Habang patuloy ang pagtakbo ng sasakyan, binuksan niya ang pinto at tumalon doon para makalabas. Ilang segundo ang nakalipas, maririnig ang malakas na pagsabog. Tila nababaliw ang naging pagtawa niya habang nakatingin sa kalangitan na tumutulo ang luha. Minahal kita. Pinagkatiwalaan kitang hayop ka. Sa matinding pagmamahal na ibinigay ko, ito ang magiging ganti mo, Fred. Bakit si Dad? Siya na lang ang meron ako. Siya na lang! Punong-puno ng puot na boses ni Vida. Hindi dahil sa matinding galos na nakuha niya, kaya siya umiiyak. Alam niya na ang lahat. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Fred, binigyan niya ng huling pagkakataon ang lalaki. Ang daling natapos ng buhay na matandang yun. Akala ko, matagal mamatay ang masamang... Kaagad na pinatay ni Vida ang voice recording na boses ni Fred. Palagi kong pakikinggan ng demonyong boses mo, Fred. Hanggang tuluyang wala nang matirang pagmamahal sa akin at mamanhid ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabagsak. Hindi ako titigil! Vida, Tumayo si Vida na parang walang nangyari kahit puno siya ng galos habang papalapit sa kanyang kababata. Gusto kong paimbestigahan mo ang lahat, Mosaic. Wala kang ititira sa kademonyohan nila. gagawin ko. Mali sila ng kinalaban. Nagkamali sila. Sambit niya sa binata habang nanlalapo ang kanyang paningin. Maling-mali sila. Yun ang huli niyang sinabi hanggang sa tuluyang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Alam niyang hindi siya babagsak dahil mabilis ang naging pagsalo sa kanya ni Mosaic bago siya tuluyang mawala ng malay. Tahimik na puting kwarto ang tumambad kay Vida nang magising siya. Ang mainit na palad ni Mosaic na nakahawak sa kanyang kamay ang una niyang naramdaman. Gising ka na, Vida. Ay, tulog pa. Kaagad na pinakawalan nito ang malakas na pagtawa dahil sa pabalang na naging sagot ng babae. Parang hindi ko na kailangan tumawag ng doktor. Namimiloso po ka na. Ibig sabihin, okay ka na? Nasa bahay mo ko. Ilang oras ako nakatulog. Anong oras? 1 linggo kang tulog. Ha? Gulat na gulat niyang tanong sa kaibigan. Kunwari ka pang hindi nasaktan ng gagong yun. Pero ang haba naman ng itinulog mo. Aray ko! Nananakit na naman siya oh. Ganyan ka ba magpasalamat? Pinapainit mong ulo ko, Mosaic? Wow ah,
Parang hindi ko niligtas ang buhay mo. Eh di thank you. Kunwaring galit na tura ni Vida, ngunit ang totoo, lihim ang naging pasasalamat niya kay Mosaic. Huwag mong piliting tumayo. May balik ka sa kamay. Naghilom na ang ilang sugat mo. May balita na ba sa investigasyon? Hindi paawat na tanong ni Vida. Hindi ako pwedeng maupo lang nang walang gagawin. Hawak ni Fred ang pinakamalaking share sa kumpanya. Naikuyom ni Vida ang kanyang kamay. Bakit hindi ko naisip? Bakit hindi sumagi sa kokote ko na hindi pagtulong ang gagawing pagpapakasal sa akin ni Fred? Nang mamatay si Dad, napabayaan ng kumpanya. Unti-unti na nalilipat ang share sa anonymous person nang hindi ko nalalaman. Wala kang kasalanan. Lahat ng hakbang na ginawa niya ay iligal. Kailangan lang natin ng malaking ebidensya. Kailangan kong makausap ang board ng palihim, Mosaic. Sasamahan kita. Sa ibang investigasyon, anong nalalaman mo? Matagal nang may relasyon si Harleen at si Fred. Matagal na nila akong niloloko. Suportado ni Harleen ang paghihiganti ni Fred. Alam mo ang sitwasyon ng pamilya ni Harleen. Nakulong ang mga magulang niya. Lulong sa sugal si Harleen. Ang mga taong gipit na katulad nila, gagawin ang lahat para sa pera. Even Dexter, your other friend, alam niya ito at kasabwat siya. Siya ang nagpatawag ng mga media para kumalat lahat ang nangyari sa kasal mo. Pagkatapos mo siyang tulungang sumikat sa pag-aartista, ito ang gagawin niya. Totoo nga ang kasabihan na ang kaibigan ng nobyo mo ay hindi mo kaibigan. Kung katulad ni Fred na halangang bituka, pagtatakpan nila ang kaibigan nila, lalo na kung iisang baho nila. May iba ka pang nalalaman tungkol kay Dexter? Tama ka. He's a male prostitute. Natigil lamang siya sa ganoong trabaho dahil sa tulong mo. Si Harleen, pwede nating gamiting bala sa kanya ang addiction niya sa pagsusugal. Your father, tutol siya sa relasyon ninyo ni Fred. Nang aksidenteng malaman niya na sinasadya kang paibigin para mabawi ang kumpanya. Pinaimbestigahan lahat ni Ninong. Nang malaman niya ang lahat, kung sino siya, nagtalo sila na naging dahilan ng aksidenteng pagkahulog ng papa mo sa hagdan. Mas tumindi ang pagkakakuyom ng kamao ni Vida habang naririnig ang kwento ng kanyang kapabata. Business partner dati ang papa mo at ang papa ni Fred. Marami silang hindi na pagkakasunduan sa paraan ng pagpapatakbo ng papa ni Fred sa negosyo. Kalaunan, dahil sa isang desisyon ng papa ni Fred, bumagsak ang kumpanya. Natanggal ito sa board habang ang dad mo, si Ninong, pilit na binabangon ang kumpanya. Nang makabangon ang kumpanya, hindi yun nagustuhan ng papa ni Fred at nagpumilit na bumalik sa board. Lalo na't nasolo ng dad mo ang kumpanya nang wala siyang kahit anong kontrol. Nang hindi ito manalo at hindi makuha ang gusto, nalulong sa alak ang papa ni Fred. Hanggang isang araw, nakita na lang siyang walang buhay. Nasaan sila ng panahong yon? Ang mama ni Fred ang kumikita ng pera. Si Fred naman, nag-aaral. Pagbalik nila ng bahay, nahuli na sila. Wala na ang papa ni Fred. Malalim na paghinga ang ginawa ni Vida habang nakatanaw sa labas ng bahay. Bakit may mga tao na isinisisi ang maling desisyon nila sa buhay sa iba? Kahit sila naman itong may kasalanan. Nangyari itong lahat dahil sa pagiging pabaya ng papa ni Fred. Pero, bakit? Bakit si Dad ang kailangang magbayad? Iniligtas niya lang naman ang kumpanya. Sandaling hindi kumibo si Mosaic. Niyakap na lamang siya ng pinata. Nasa ganoong posisyon sila hanggang sa kumalma siya. You're dead now, Vida. Katulad ng gusto mo, pinalabas ko sa lahat ng social media na patay ka na. Anong susunod mong gagawin? Anong ginagawa ni Fred ngayon? Gusto mo bang malaman? Nakangising ibinigay sa kanya ni Mosaic
ang isang tablet. Diyan mo malalaman. Dahil asawa ko ni Vida, may kontrol na ako sa mga magiging desisyon ng kumpanya. Yun ang bungad ni Fred sa kanyang tito sa sikretong video na ipinakita nito. Kaya naman, ngayon pa lang, ibigay mo na. What are you saying, Mr. Gregorio? Humalakak ang tito niya sa recording. Kinasal ba kayo ni Vida? Nasaan ang katibayan? I've checked. Hindi natuloy ang registration ng kasal niyo dahil wala ng pamangkin ko. Kaya, ano ang magiging habol mo? Hindi ako mauuto ng ganyang biro. Pinilit ding tumawa ni Fred. Usapan namin ni Vida na pwede na akong mapunta sa mataas na posisyon kapag naikasal. Pinipilit mo ang mataas na posisyon sa kumpanya. Hindi kaya may kinalaman ka sa pagkawala ni Vida. Hindi ganito ang akto ng taong nawalan ng mahal sa buhay. Ha? Tila nalunok ni Fred ang kanyang dila at hindi kaagad nakapagsalita. Siyempre, nag-aalala lang ako sa kalagayan ng kumpanya. Sabi mo maniniwala lang ako. Continue working for the company. If that was your intention, Fred. Hihintayin namin ang performance mo para malaman kung karapat-dapat ka. Yun ang huli nitong sinabi bago palabasin ang opisina si Fred. Mula naman sa labas ng opisina, kitang-kita ang matinding galit ni Fred na hindi mapigilan dahil sa mga planong pumalpak. He's angry. Natatawang tura ni Mosaic na makailang ulit pang pinanood ang parte ng nasa koridor si Fred. Tama lang na ang tito mo ang gumawa nito. Kita mo ang inis ni Fred? Kala mo mapuputo ka ng ugat sa leeg. Ibinalik ni Vida kay Mosaic ang tablet habang nakangisi. Dahil hawak ni Fred ang malaking shares ng kumpanya, babawiin natin yon ng hindi nalalaman. So ngayon, hayaan muna natin siyang maging masaya. Ipapalasap ko muna sa kanyang langit bago siya lumagapak sa pinanggagalingan niya. I will make them pay after. Hindi aksidente ang naging pagkamatay ni Dad. Hindi aksidente ang ginawa nilang pamamahiya sa akin. Ang mga taong halangang bituka, hindi dapat kinakaawaan. Sasabihin ko sa mga tauhan ko. At, Mosaic? Seryoso ang naging tingin ni Vida sa binata. Hindi sadya na ganoon ang gusto kong mangyari sa sasakyan. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng binata. Hindi ko sinadyang paharuruti ng mabilis ang takbo. Nawalan ako ng kontrol sa sinasakyan ko. Anong ibig mong sabihin? Plinano rin nila akong patayin. Katulad ng ginawa nilang pagpatay sa daddy ko. Sigurado ka ba? Hindi lang halangang bituka ng mga kalaban natin. Handa rin nilang ibenta ang sarili nila sa impyerno. Makuha lang nila ang gusto nila. Kung ganun, hindi tayo pwedeng magkamali. Bawat galaw natin, kailangan sigurado. Matinding paghalakak ang ginawa ni Fred nang makita ang mga kaibigan na nagbibiroan sa private bar nang nirerentahan nila. Nagsasaya sila matapos ang isang taong nakalipas. Magsimula nang naikasal sila ni Vida at malamang namatay ito sa aksidente. Kumuha lang kayo ng kumuha ng alak. Mayabang natura ni Fred. Sagot ko ang lahat. Iba na talaga kapag may-ari ng kumpanya. Galante na. Nawala ang ngiti niya nang maalala ang kumpanya. 1 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi pa rin pumapayag ang board na ibigay sa kanya ang pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Bakit parang di ka masaya? Ayaw pa rin nila sa akin ibigay ang CEO position. Makukuha mo rin yan. Ayaw nila akong pagkatiwalaan. Galit niyang sambit kay Herlin. Ano pa bang kulang? Patay na si Vida. Patay na. You're right, Harleen. Sa lala ng pinaghulugan ni Vida at pagsabog ng sinasakyan niya, inuuod ng katawan niya. Siguradong hindi na siya nabubuhay. Kaya hindi dapat ako magpaapekto. 1 taon na nakalipas.
Enjoy mo lang buhay mo, Fred. Kalimutan mo ng babaeng yun. Payo ng isa pang kaibigan nila. Tama! Let's have party! Sabi ni Harleen na nagsimulang magbiro at gumiling sa kanyang harapan na ikinatawa naman ni Fred. Tama ka! Let's party! Sigaw ni Fred. Buhay pa si Vida! Malakas na sigaw ni Dexter na magkandadapa-dapa sa pagpasok sa private room ng bar. Nakita ko si Vida sa labas ng bar. Nagkatinginan sila magkakaibigan bago magkatawanan. Hindi ka kaya high lang? Hawak ang tiyan ni Harleen dahil sa katatawa. Tigil-tigilan mo na kasi ang droga, Dexter! Anong pinagsabay mo sa pagsinghot? Kaya pati patay, nakikita mo. Totoong sinasabi ko. Nagwawalang sambit ni Dexter. Nakita ko si Vida. Isang malakas na sampal ang nakapagpatigil sa pagiging lutang ni Dexter. Ano? Nahimasmasan ka na ba? Galit na tanong ni Harleen. Otomatikong nahinto ang tugtog at nabaling ang tingin nilang magkakaibigan kay Dexter na tuliro at tila wala sa sarili. Nakita ko si Vida, Fred. Totoong sinasabi ko. Dexter, ano ba? Galit na sigaw ni Harleen. Hay ka na naman ba? Anong drogang ginamit mo ngayon? Baka naman pinagsabay-sabay mo na. Bakit pa ayaw niyo maniwala sa akin? Malakas na pagtawa ang pinakawala ni Fred. Hawak niyang kanyang tiyan nang balingan ng tingin si Dexter. Saka ito binatukan ng malakas noong nakatayo sa sofa. Kapag nalaman ng medyang ginagawa mo, maaga matatapos ang karir mo, Dexter. Banta ni Fred sa kaibigan. Ikaw ang pumatay kay Vida. Hindi ka ba nakukonsensya? Kasalanan kong magpakamatay siya? Matigas na tanong ni Fred kay Dexter. Ikaw, kayo, lahat kayo, kasabwat ko nang gawin ko ang nangyari sa kasal namin. Lahat kayo, nakinabang sa malaking perang ibinigay ko. Sa oras na banggitin niyo pa ang nangyari sa kasal namin ni Vida, wala na kayong maihita. Meron pa ba? Malakas ang pagtawang tanong ni Dexter. Kayang-kaya kong kitain ang malaking perang pinaambon mo. Kaya wag mo akong pagbabantaan, Fred. Matinding pandidilim ng tingin ang nangyari kay Fred. Walang pagdadalawang isip na lumipad ang kamao niya kay Dexter. Masyadong pinapainit ng lalaki ang kanyang ulo. Ilayo niyong lalaking yan sa harapan ko! Kikil niyang pagsigaw. Totoong sinabi ko, buhay si Vida! Buhay siya! Dalian niyo! Sigaw niya, kasabay ng pagbato ng bote ng alak na kaagad namang nagkanda-pira-piraso nang tumama ito sa lapag. You need to calm down. Paano ko kakalba, ha? Sigaw ni Fred kay Harleen. Hindi akong kalaban mo! Natahimik si Fred. Hindi na dapat siya naapektuhan kay Vida. Patay na ang babae. Hindi nito mapapakialaman ang kanyang buhay. Kaya naman kinabukasan, kaagad na nagpatawag siya ng meeting. What's your decision now? Ibibigay niyo ba sa akin ang kumpanya? Naiinip niyang tanong sa board. 1 taon na nakalilipas. Wala pa rin ba kayong desisyon? Matagal nang patay ang asawa ko. Masyado kayatang naiinip, Mr. Gregorio? Tanong ng isa sa mga shareholders. Asawa? Hindi nakarehistro ang kasal ninyo. Nakakalimutan mo? Tandaan mo, nakuha mo malaking share sa kumpanya dahil kay Miss Vida. Ngunit ang gandun lang yun, Mr. Gregorio. Wala ka pang napapatunayan sa kumpanya. Dagdag pa ng isa. Maghanap ka ng malaking proyekto. And after that, we will reconsider your proposal. I gave my youth to this company. Wasn't it enough? Pigil na galit niyang tanong. Enough? Of course that's your job. Because you're working here. May nakukuha ka namang sweldo, di ba? Matalimang naging tanong ng isa. Don't give us any more reasons, Mr. Gregorio. Magtitiwala kami kapag may napatunayan ka na. Lihim na naikuyom ni Fred ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Pigil niyang sumabog ang galit ng mga sandaling yun. Kung wala nang dapat pag-usapan, the meeting is adjourned.
sabi ng sumunod na shareholders na may pinakamataas na share sa kumpanya. Anong gagawin natin ngayon? Yun kaagad ang bungad na tanong ni Harleen nang makapasok sa meeting room. Hindi tayo pwedeng... Tumahimik ka muna, Arlene. Gigil na sigaw ni Fred kasabay ng paghawi ng mesa na naging dahilan ng paglipad ng mga file na nakapatong. At sinisigawan mo na ako ngayon? Malakas din ang boses na sambit ni Harleen. Hindi akong kalaban mo, Fred! Sinabing tumahimik ka muna! Anong gagawin natin ngayon? Nahilot ni Fred ang kanyang sentido. Kailanman, hindi sumagi sa kanyang isipan kung gaano katanga si Harleen. Ngayon niya napapatunayan ang kawalan ng kokote nito na parating niyang nakakasama. Ako ang may pinakamataas na share sa company. Hindi nila ako pwedeng diktahan sa kung sino ang hawak ng company. Kukunin mo ng pwersahan? May excitement sa mga matang tanong ng babae. Technically, it's mine. Mahangin niyang turan. Ako ang may pinakamalaking share ng company. Ako ang may karapatang magmay-ari nito. Sa ayaw man nila o sa gusto. Paano kung totoong buhay nga si Vida? Yun ang rason, kaya ayaw nilang... Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Fred kay Harleen na labis na ikinagulat nito. Masakit? Nagulat ka? Natawa si Fred. Tanggap ko ang pagiging araw-araw mong bobo. Pero piliin mo kung kailan ka magsasalita at mananahimik. Kaya mo na rin akong saktan ngayon? Malakas ang naging pagtawa ni Harleen sa inis nito sa kanya. Huwag mong kalilimutan. Etong taong tinatawag mong bobong dahilan kung bakit naliligo ka sa yaman ngayon. Huwag mo kong subukan, Fred. Kaya kitang tablahin pagdating sa pera. At hindi mo yun gagawin. Nagdilim ang paningin niya sa galit habang sakal si Harleen. Kaya kong ibenta sa impyernong kaluluwa ko. Kaya wag mo kong susubukan. At ang batang dinadala ko, ha? Paano ang batang dinadala ko? Sigurado ka bang sa akin yan? Isang malakas na sampal ang natikman ni Harleen mula kay Fred. Pinago ka na talaga ng ambisyon mo, Fred. Hindi na ikaw ang lalaking minahal ko. Oh, ano nangyayari dito? Tila aatakihin ng pusong sambit ni Felicia nang bigla na lamang pumasok sa board meeting room. Fred, bitawan mo si Harleen! Mama? Tila maamong tupa na kaagad na sumunod si Fred sa kanyang ina. Hindi ba kayo marunong mag-ingat? Galit na tura ni Felicia. Sa oras na may makarinig sa inyo, tapos na maliligayang araw natin pare-pareho. Umuwi ka muna, Harleen. Hanggat hindi nagiging malamig ang ulo niyong pareho. Magsasabong at magsasabong lang kayo. Kailangan ko ng pera. Pera? Kabibigay ko lang yun sa'yo. Muli na namang bumalik ang init ng ulo ni Fred. Ano ba ginagawa mo sa pera? Bibigyan mo ko! May otoridad na sambit ni Harleen. Kaagad ang pagsenyas ng kanyang ina na sundin na lamang, kaya wala nang nagawa si Fred. Nang makaalis ang babae, kaagad ang paglock ni Felicia sa kwartong yun. Nakita mo ng ugali ng babaeng yun? Alam niyang pagnanakaw ko sa company, ma. At hindi mo magawa ng paraan. Hahayaan mong maging sunod-sunuran ka sa babaeng yun? Mataas na ang level mo ngayon, Fred. Dapat humanap ka ng masigit na makakatulong sa pag-angat mo. At paano ko gagawin yun, ma? Gusto ko ng babaeng kalaban ng kumpanya ni Vida. Hindi ba? Simulan mo ng trabahuhin ng babaeng yon. Paano si Harleen? Makikita ang matinding pagngisi ni Felicia habang nakatingin sa kanyang anak. Nagawa mo ngang alisin ang dalawang salot sa buhay natin nang hindi pumapalpak. Ano pang ikinatatakot mo? Sasagot pa lamang si Fred sa kanyang ina nang magsunod-sunod ang pagtunog ng kanyang cellphone. Ano nangyayari? Bakit ganyan ang tingin mo? Si Dexter, ma. Kalat sa social media. Naisa siya sa dating male escort. Naglalabasan ng mga article na dati siyang nagtatrabaho sa isang sikat na bar. Ano? Gulat na tanong ni Felicia. Paanong lumabas ang balitan to? Binayaran ko ng lahat ng dating tumahimik. Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo, Fred? Sa simula pa lang, sinabi ko na sa iyo layuan mo mga dati mong kaibigan. Anong gagawin ko ngayon, ma? Natataranta niyang tanong sa kanyang ina. Siguradong mauugnay ang pangalan ko kay Dexter.
Magiging malaking problema to sa kumpanya. Ngayon pa lang, kailangang itanggi mo na kagad na kaibigan mo siya. Mag-release ka ng statement. Purely business lamang ang dahilan ng pagkikita nyo. Hindi na nagdalawang isip pa si Fred. Kaagad na nag-release ng statement ng pagtanggi ng kaugnayan sa kaibigan nitong si Dexter. Lahat ng sinabi ng kanyang ina, yun ang kanyang sinunod. Ang mga sikreto ko, hindi ba magiging delikado kay Dexter? Nagring ang cellphone ni Fred. Tumatawag ang kaibigan niyang si Jonas. Siguraduhin mo may maganda kang sasabihin. Fred, nag-back out ang mga kliyente ko. Anong pakialam ko? Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Dexter? Minamalas ka lang. Kaya nangyayari lahat ng ito sa'yo, Jonas. Alam mong parating high si Dexter. Bakit ka nagpapaniwala sa kanya? Imposibleng buhay pa si Vida. Tama ka. Baka nagkataon lang ang lahat. Sabi ng kaibigan niya, saka siya binabaan ng tawag. Ano na naman, Jonas? Si Duncan to, pare. Pagpapakilala ng isa pang matalik na kaibigan. Ano na naman kailangan mo? Marami akong problema ngayon. Nasunog ang coffee shop ko, pare. Ano? Nakakunot ang noong tanong nito. Ano namang kinalaman ko dyan? Hindi kaya. May kinalaman to sa nangyari kay Dexter at Jonas. Imposible. Walang imposible, Fred. Wala tayong nakitang katawan ni Vida sa aksidente. Dama ni Fred ang malamig na pawis sa kanyang muka nang bigla na lamang tumatagaktak. Yan ang napapala ng kayabangan mo! Konsumidong sambit ni Felicia. Sinabi ko na sa'yo simula pa lamang. Pinili mo dapat ang mga sasabihin mo. Hindi ka dapat nagsasabi ng sekreto sa mga kaibigan mo na siya namang magpapabagsak sa'yo. Sa oras na magkaroon tayo ng problema, tapos na ang lahat ng isinasakripisyo at pinagpagura natin. Paano kung totoong sinasabi nila, Dexter, ma? Paano kung buhay pa si Vida at nalaman niyang ginawa ko sa tatay niya? Posible yan! Kaya tulungan mo ko, ma. Kailangan nating malaman kung totoo ang sinasabi ni Dexter. Maririnig ang masayang pagkanta ni Vida habang nasa balkonahe ng pribadong property ni Mosaic. Kita sa kanyang muka ang kasiyahan. Sa wakas, sa hinaba-haba ng kanyang paghihintay, na isa sa katuparan niya na ang 1 taong paghihintay. Parang ang saya mo ngayon ah. Puna sa kanya ni Mosaic. Pakanta-kanta ka pa. Sino bang hindi? Isang pindot lang. Sira ng pangalan ng mga kaibigan ni Fred. Ganito ka-powerful ang social media. Ginawa ko ang lahat para tulungan silang makaangat. At ngayong nasa taas na sila, nakalimutan nila ang mga ginagawa ko para sa kanila. Kaya kong bawiin ang mga ibinigay ko. Sabay-sabay ko silang hihilahin pababa, katulad ng paghila nila sa akin. Anong susunod mong plano? Gusto kong manood ka. Hindi pa tapos ang palabas, Mosaic. Nagsisimula pa lang ako. Tumaas ang kaliwang kilay ni Vida nang makita ang bagong balita tungkol sa aktor na si Dexter Madrigal. Tingnan mo nga naman. Ang tadhana ng gumagawa ng paraan para sa akin. Dexter Madrigal, nasangkot sa isang insidente. Hinihinalang lulong sa ipinagbabawal na gamot ang nasabing aktor bago bumangga ang sasakyan nito. Nahuli siya sa isang checkpoint. Nang inspeksyonin ng mga pulis, biglang pinaharurot ang sasakyan. Sa pakikipaghabulan niya sa mga pulis, bumangga ang sinasakyan ni Dexter. Nalaman tuloy na hindi lang siya nakainom, nakagamit din. Anong mangyayari sa kanya ngayon? Hindi lang siya makukulong. Posible din na baka hindi na siya makapaglakad pa. Pahina ng pahina ang boses na sambit ni Vida. Parang hindi ka masaya. Hindi ko lang akalain na aabot sa ganito ang mangyayari sa kanya. Bakit? Nang gawin nila sa'yo ang nangyari sa kasal mo, may naawa ba sa kanila? Nang ibalita na patay ka na, ganyan ba ang reaksyon nila? Lahat ng pag-iyak at pagbibigay nila ng statement noong libing mo,
ibang-iba sa pinapakita nila tuwing may pribadong kasiyahan sila. Kaya, bakit ka maaawa? Mosaic, Sambit niya sa pangalan ng binata na makikita ang galit sa kada salitang binibitawan nito. Nagsisimula pa lang tayo, Vida. Hindi dito natatapos ang paghihiganti mo. Sisiguraduhin ko, magbabayad ang lahat ng nanakit sa'yo. Hindi niya napigilang hawakan ang kamay ng binata nang nanginginig na habang nakakuyom dahil sa sobrang galit nito. hindi ko nakakalimutan ang gagawin ko. Pagbabayarin ko pa si Fred sa pagkamatay ni Dad. Hindi ko hahayaang magiging masaya si Harleen. Lalong-lalo na si Felicia. Siya ang punot dulo kung bakit naging impyerno ang buhay ko. Basta tandaan mo, ano man ang gawin mo, nasa likod mo lang ako, Vida. Bakit? Hindi niya napigilang tanungin ang binata. Bakit mo ginagawa to? Para sa akin, Mosaic. Hindi kaagad nakasagot ang binata. Matagal na nakatingin lamang ito sa kanya. Gusto kong malaman kung bakit mas matindi ang galit mo kumpara sa galit na nararamdaman ko, Mosaic. Hindi pa rin alam ng binata ang kanyang isasagot nang ibubuka niya ng kanyang bibig sa naman ang naging pagtawag ni Mr. Berhel. Nakahanda ng lahat, Miss Vida. Nabaling ang tingin ni Vida sa katiwala, saka bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng isinakripisyo niya para lamang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Kung gusto kong matupad ang paghihiganti ko, kailangan kong mawala ng puso. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Pupuntahan na natin si Dexter. Sa kanya tayo magsisimula. Naging lihim ang pagbisita ni Vida sa ospital kung saan naroon pa si Dexter. Sinamantala niya ang pagkakataon habang hindi nadadala sa kulungan ang lalaki. Kamusta, Dexter? Vida, Gulat na tanong ng lalaki na inakala niyang kaibigan. Totoong buhay ka. Hindi ako nagkakamali na nakita. At hindi ka nila pinaniwalaan? Tila malungkot niyang sambit. Hindi ka pinaniwalaan ng mga kaibigan mo? Anong klaseng kaibigan sila? Tumigil ka! Nagawa kang ilaglag ni Fred? Hay, basura na rin ang turing nila sa'yo? Hindi totoo yan. Hala, kadedenay niya lang na may ugnayan kayo. Sinabi ng tama na. Ikinahihiya ng mga kaibigan mo ang pagiging male escort mo? Sinabi na tumigil ka na. Galit na itinulak ni Dexter ang pinagsasabitan ng dextrose nito na naging dahilan ng pagkatumba nito at pagkatanggal ng karayom na nakasuksok sa kamay nito. Hindi sana aabot sa ganito. Huminga ng malalim si Vida. Bakit kailangang umabot sa ganito? Kasalanan mo. Galit pa ring tura ni Dexter na hindi pinapansin ang tumutulong dugo sa kanyang kamay dahil sa natanggal na dextrose. Hindi aabot sa ganito. Kung nananatiling patay ka. Malakas ang naging pagtawa ni Vida. Kita sa kanyang mukha ang pagkadisgusto sa sinabi ni Dexter. Ngayon naging kasalanan ko pa? Hindi makapaniwalang tanong dito bago lumapit kay Dexter habang nakatingin sa mga mata nito. Papayag ka ba na ikaw lang ang magiging impyerno ang buhay? Sumipol si Vida nang makatras. Iniwan ka na ng lahat. Pipiliin mo pa rin ba silang iligtas? Kung ako, syempre hindi. Hindi ako santa, Dexter. Araw ng trial ng kaso ni Dexter, nakaabang lang si Vida sa susunod na mangyayari habang nanonood sa screen, katulad ng inaasahan niya. Nang malamang makukulong ito, isang tao ang binanggit ni Dexter na nakapagpagulat sa lahat. Fred! Akala ko kaibigan ko kayo. Papayagan niyo makulong ako. Gamitin yung kapangyarihan niyo. Kailangan makawala ako. Yun ang paulit-ulit na sigaw ni Dexter matapos nitong mahatulan ng guilty nang makapatay dahil sa impluwensya ng alak at droga. Hindi ako pwede makulong, Fred. Marami ka sa aking utang. Ngayon ko sisingilin ng bayad. Gumamit ka rin ng droga.
Huwag kang magmalinis na hayop ka! Ang kaninang pagngisi ni Vida ay napalitan ng malakas na pagtawa habang nanunood sa pagwawala ni Dexter sa loob ng courtroom. Kapalaran na talaga ang gumagawa sa akin ng paraan para maipagpatuloy ko ang paghihiganti ko. Ano bang akala nila? Na walang karma na darating sa kanila kapag gumawa sila ng masama? Anong plano mo ngayon? Tanong ni Mosaic sa kanya nang makatayo siya sa inuupuan niya. Hihintayin kong bumagsak ang kumpanya. That's your dad's company. Alam ko ang ginagawa ko, Mosaic. Katulad ng nasa kanyang plano, matyagang naghintay si Vida sa oras na pagbaba ng stock ng company dahil sa kahihiyang ibinigay ni Fred at pagkakaugnay nito sa magulong kaso. Maraming investors ang gustong mag-pull out sa kanilang shares para maisalba ang kumpanya at maipakita ang huwad na pagsisisi nito. Kaagad ang pagbibenta ni Fred ng shares nito sa kumpanya. Hindi si Fred ang uri ng tao na ililigtas ang kumpanya dahil kailangan. Ginawa niya yon dahil sa pride niya. At hindi niya hahayaan na maging katawa-tawa habang bumabagsak ang pinagmamalaki niya. Gagawin niya rin ang lahat para magbukha siyang mabait. Ganon siya magmanipula. Ninong will be proud of you, Vida. Nakangiting sabi ni Mosaic. Not right now, Mosaic. But maybe someday. Desidido niyang sagot sa kababata. Now, I want to know what Felicia was doing. Pagtukoy niya sa ina ni Fred na magiging biyanan niya sana. Gusto mong malaman? Sumilay na naman ang makahulugang pagngisi ni Mosaic. Let's go to the party tomorrow. Nagkibit palikat na lamang si Vida at hindi na nagtanong pa. Malalaman niya rin naman ang sagot sa araw ng party. She looks so happy. Puna ni Vida nang makita ang magandang ngiti ni Felicia habang may kausap ito. Oh, that Felicia at yung anak niya, mahilig makisali sa sosyal na mayayaman. Alam naman ang lahat na galing sila sa lusak at pinipilit na magmukhang mayaman. Her daughter, yung kapatid ni Fred, ganun lang makapag-asta sa luxury items na akala nila authenticated. Tumatawang dagdag ng isa pa. Naalala ko, ilang beses na raw yung nabentahan ng peke. Akala kasi nila, kapag mahal, totoo na. Daughter, wala siyang anak na babae. Kabit daw ni Fred yung ipinapakilalang anak na babae. That's the issue. Hindi rin patatalong dagdag ng isa pa. Parasite ang kanyang klase ng tao. Malas ang mapapabilang sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Galit na tura ni Felicia. See? Walang delikadesa kung makasigaw. Umiiling na sambit ng isa pa. Mayaman ang anak ko. May milyones siya sa... Malakas na tawanan na maririnig sa paligid ng party dahil sa sinabi ni Felicia. Walang mayaman na ipinagsisigawan ng yaman niya. Milyones? Ano yan, Baria? Umiling si Vida habang nakikinig sa pang-aapi ng mga ito kay Felicia. She deserves it. Komento niya. Pareha sila ng anak niya. Akala mo mabait, pero nasa loob ang kulo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mosaic. Alam ko na siyang bumuo ng lahat ng plano. Kaya nangyari ang mabigat na trahedya sa akin, Mosaic. Hindi mo kailangang itago. Hindi dahil uhaw ako sa pagmamahal ng isang ina, ay palalagpasin ko ng mga ginagawa niya. And who are you? Galit na sigaw ni Felicia, kasabay ng pagtulak nito sa babae. Oh my God! She has no breathing! Itinulak niya si Mrs. Orieta. Mrs. Orieta? Gulat na tanong ni Felicia. Ang asawa ni Governor Orieta? Kaagad ang paglapit ni Mosaic habang kita ang pakikisimpatya nito sa kinang. Miss Murieta, kailangan niyong madala sa ospital. Eksaheradong sampit ni Mosaic habang nakatingin sa kamay ng kinang na nasugatan dahil sa pagtulak ni Felicia. I'm sorry. Sorry? Tanong
Tanong ng isang sekretarya ni Mrs. Orieta at sinabayan ng malakas na pagsampal kay Felicia. Ang mga katulad mong galing sa laylayan, hindi dapat ipinipilit ang sarili sa mga ganitong lugar. No matter how hard you try, mangangamoy at mangangamoy ang baho ng lugar ng pinanggalingan mo. How dare you! Hindi na naituloy ni Felicia ang pagsasalita nito nang makatanggap muli ng sampal galing sa sekretarya. Walang karapatang magsalita ang langaw! Napangiwi si Vida. Siguradong masakit ang sampal na yun, ngunit mas gusto niyang nakikita ang muka ni Felicia. Anong pakiramdam ng manliit sa sarili? Tanong ni Vida na nakangisi pa rin habang nasa pwesto na hindi makikita ng kahit na sino. Ngayon, nararamdaman mo ang ginawa mo sa akin ng mga panahong mapahiya ako sa araw ng kasal ko. Nararamdaman mo sana ang dignidad ng isang babae na nawala. I want her to be blacklisted. Sabi ni Mrs. Orieta. Nakita niyo ang ginawa niya? Because she thinks that I am weak? Because I didn't say anything. Dahil hindi ako nakisali sa pagbabato ng masasakit na salita. Ako ang pinuntirya niya. Kasi akala niya mahina ako. Now, Secretary Monique, I want you to slap her 10 times. Ano? Hindi ko naman sinasadya. Yan din ba ang sasabihin mo kapag nakapatay ka? Ano? Huwag ka nang magmalinis pa. Walang tangang maniniwala na aksidente ang pagkamatay ng daughter-in-law mo. Kita ang matinding gulat sa mukha ni Felicia. Hinayaan na lamang nito ang sekretarya ni Mrs. Orieta na sampalin nito ng paulit-ulit habang may nakahawak sa magkabilang braso nito. Magpunas ka ng kamay mo pagkatapos, Secretary Monique. She's dirty. Sabi ng kinang na paalis na habang inaalalaya ni Mosaic. That was a quiet show. Sabi naman ni Vida na umalis na rin. Craving satisfied. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Vida. Sa sumunod na araw, kaagad niyang trinabaho ang isa pang inaakalang kaibigan. Ngunit ang totoo ay iniputan ng kanyang ulo sa pakikipagrelasyon nito kay Fred. Na-cancel na ang lahat ng cards ni Fred. Felicia at Harleen, di ba? Eleganteng naghihiwa ng ribeye steak sa mamahaling restaurant si Vida, kung saan naroon din si Harleen na malaya niyang pinagmamasdan. I want to see what will happen next. All we need is a waiter. Sagot naman ni Mosaic. 1,000 ang pinakamababang order dito, Harleen. Sigurado ka ba sa maraming pagkain na to? Tapos magdadagdag ka pa? Busog ka na. Huwag kayong mag-alala. Mayabang na sagot ni Harleen. May pera ako. Hindi mauubos yun. Nakita niyo kung gaano kalaking perang ibinigay sa akin ni Fred? Madadagdagan pa yon. Lalo na ngayong buntis ako. Congratulations, friend. Kaya ka pala nagpapakain. True ka dyan, sis. Ang swerte mo talaga. Papuri ng isa pa nitong kaibigan. Patay na patay sa'yo si Fred. Kaya nakukuha mo ang gusto mo. Ano ka ba? Mayabang na tanong ni Harleen. Mahal na mahal ako ni Fred. And thanks to me, nasa posisyon na siya ngayon. And now na magkaka-baby na kami, it's easy for me. Iba talagang karisma mo, Harleen. Same feathers, flocked together. Puna ni Vida sa mga kaibigan ni Harleen. Parehas na parehas sila ni Fred. All we need to do is wait for the waiter. Sabi ni Mosaic na muling sumubo. Maya-maya pa, dumating na rin ang hinihintay nila. This is your total bill, ma'am. Sabi naman ng waiter. What kind of payment? Card? Mayabang na inilabas kaagad ni Harleen ang card. Ma'am, hindi po gumagana yung credit card nyo. Ano? Kulat na tanong ni Harleen. That's impossible. Sabi nito at kaagad na ibinikay ang isa pa. Subukan mo to. Ma'am, hindi rin po gumagana. Ano? Kaagad na sagot ni Harleen. May lamang 500,000 ang bawat card na pwede ko pang magamit.
Bago ka lang ba rito? Bakit naman tatanga-tanga ka lang? Kita ang galit kay Harleen, ngunit hindi may tatago sa mukha nito ang pagkapahiya. Lalo na at isa-isang nagbigay ng excuse ang mga kasama niya sa table para makaalis na at hindi mapahiya. Hey! Don't do this to me! Kasama ko kayong nag-enjoy sa pagkain! Harleen, ikaw ang nagpumilit sa amin kumain dito. 20 lahat tayong nasa table at ikaw ang nagsabing ililibre mo kami lahat. Kung kasali to sa mga dati mong scamming tactics, aalis na lang din ako. Akala ko nagbago ka na. Sabi ng isa at kaagad na kinuha nito ang kanyang bag. Same here, Harleen. Naniwala kaming lahat na nagbago ka na. All this time, yung pinagyayabang mong yaman, hindi pa rin pala totoo. No, Nix. It's true. Sabi ni Harleen. Tatawagan ko si Fred. Ma'am, kapag hindi niyo po lahat nabayaran to ngayong gabi, Pwede bang manahimik ka muna? Galit na sambit ni Harleen. Ang daming kumukuha ng video. Umiiling na sambit ni Vida. May bago na namang itatanggi si Fred. aalis na kami. Paalama ng isa pang kaibigan hanggang sa si Harleen na lamang ang natira. Ma'am, Maghintay ka sabi! Galit na sambit ni Harleen kasabay ang pagsampal sa waiter na ikinagulat ng mga naroon, hindi lamang si Vida. Parang patay gutom ka sa pera. Akala mo ba tatakbuhan kita? Hindi mo ba ako kilala? I am Harleen, girlfriend of Fred Gregorio. One of the top companies na pagmamayari ng boyfriend ko. Really? Tanong ng isang customer na katapat nilang table ni Harleen. Yan na waiter? Kasuhan mong babaeng yan ng physical injury. Sinampal ka. Tama. Sang-ayon ng isa pang customer. Itahimik niyo yung bibig niyo! Galit na sambit pa rin ni Harleen. Magsisisi kayong lahat kapag dumating si Fred. Kilalanin niyong babanggain niyo! Waiter, we have the video. I can help you. I am a lawyer. Libre lang sa'yo. What the hell? Galit na sambit pa rin na hindi pa rin kumakalmang si Harleen. Isa lang siyang waiter. Bakit kailangan niyo makisali sa... Just pay, miss. Ang yabang-yabang mo kanina. Ngayon mo gamitin ang kayabangan mo. Hindi na pinansin ni Harleen ang nasa paligid nito. Makailang ulit pa nitong tinawagan si Fred, ngunit hindi sumasagot ang lalaki. tatawag na lang po ako ng pulis. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na ituloy ng waiter ang sasabihin nito dahil sasampaling muli ito ni Harleen. Mabilis ang naging pagkilos ni Vida. Naiwan ang kamay ni Harleen sa ere habang pigil niya ang kamay ng babae. Vida! Nanlaki ang mga mata sa gulat ni Harleen. Buhay ka! Paano? Sa pagkakataon yun, mag-asawang sampal ang ibinigay ni Vida sa babae. Sa kanya ito nginitian ng matamis. Yes, I am alive. Kung duda ka pa rin, pwede kitang sampaling muli para magising ka. Paano? Bigla na lamang bumagsak si Harleen na tila nakakita ng multo. Sinigurado naming patay ka na. Sinigurado niyong patay ako? Oh my God! Eksahiradang bulalas ni Vida na tila isang magaling na aktres sa pag-arte. Plinano niyo ang pagkamatay ko? Akala ko pamilya ko kayo. Akala ko mga kaibigan ko kayo. Dahil wala kang kwenta. Sa simula pa lang, sa akin dapat si Fred. Matagal na sana kaming ikinasal. Pero dumating ka sa buhay niya. Kung hindi... Ano bang tingin mo sa sarili mo, ha? Bata? Talo mo pa ang bata na inagawa ng ice cream. Puno ng pangahamak na sambit ni Vida. Huwag mong isisi sa iba ang mga katangahang ginawa mo sa buhay. Ikaw ang nagdesisyon niyan. Binalingan niya ng tingin si Mosaic. Napansin niya, isa-isa nitong tinitingnan kung kasali siya sa video na kinukuha sa cellphone upang hindi makarating kay Fred na buhay pa siya. Kinakausap din nito ang iba pang mga customer upang hindi muna lumabas sa social media ang nangyari. Pupuntahan ako ni Fred. Hindi niya ako pababayaan.
Lalo na sa ganitong pagkakataon. Siguradong sigurado pa ito. Ngunit habang tumatagal, unti-unti itong nakararamdama ng pag-aalala. Ma'am, sumama na lang po kayo sa presinto. Sabi pa mismo ng manager kay Harleen. Nandiyan ang mga pulis. Hindi pwede! Hindi niyo ako pwedeng dalhin! Nagwawalang sambit ni Harleen. Dinala ito ng mga pulis. Mali kayo ng taong pinagkanyo! Pwede pa po ba akong magdagdag ng kaso? Tanong ni Vida nang nakakuha ng atensyon ng ibang naroon. Isa po kasi siya sa dahilan ng muntikang pagkamatay ko. Plinano nila ni Fred Gregorio ang pagkamatay ko. Hindi totoo yan! Oo nga pala. Alam mo ba na ikakasal na ulit si Fred? Ha? Hindi ka man lang nagtaka kung ilang araw ka nang hindi niya kinakausap? Busy lang siya kaya ganun. Ipagpapalit ka niya para sa ambisyon niya. Umiling siya. Katulad ko. Ginamit ka lang din niya para sa ambisyon niya. Nagawa niya nga akong ipagpalit na may mas silbi sa kanya. Ikaw pa kaya na... Hindi totoo yan! Yun ang paulit-ulit na sigaw ni Harleen hanggang sa makarating ito sa presinto. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Papayag ka na makulong para kay Fred? Magkakaanak na kayo. Papayag kang ikasal sa iba ang lalaking inagaw mo? Nagawa niya nga akong palitan at hindi mo ba naiisip na papalitan ka rin niya? Anong gagawin mo ngayon? Sinabing tama na eh! Tama na? Ngayon pa lang ako nagsisimula. Makahulukan ang ngiting sambit nito. Anong gagawin mo ngayon? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya mamaya. Ayaw mo naman siguro na lumaki ang tiyan mo nang nasa loob ka ng kulungan. Yon ang huling sinabi ni Vida bago niya ito iwanan. Bumalik ka rito! Vida! Hindi pa ako tapos sa'yo! Bumalik ka! Sa kabila ng pagsigaw nito, nagtuloy-tuloy sa pagpunta sa pribadong kwarto si Vida kung saan mapapanood niya si Harleen at Fred nang hindi siya nakikita. Ano nang sunod na hinihintay mo? Tanong ni Mosaic habang nakatingin sila sa screen kung saan natatanaw si Harleen sa loob ng kulungan. Kinakabahan ako sa paggising mo eh. Gusto kong maghintay ka. Hindi pa man nagtatagal, dumating na ang pinakahihintay niya. Sabi ko na, hindi mo ko matitiis, Fred. Ngayon, sabihin mo sa kanila na babayaran mo sila at alam mo ba na... Hindi na naituloy ni Harleen ang iba pang sasabihin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Sinampal mo ko? Gulat na tanong ni Harleen habang sapo ang pisngi. Sinampal mo ko, Fred? Napakatanga mo! Bungad ni Fred. Ang laki-laki na ng problema ko sa kumpanya. Dinadagdagan mo pa! Fred! Sirang-sira ako sa lahat. Dinagdagan mo pa! Wala ka talagang magandang nagawang mabuting babae ka. Hindi mo malang tinanong kung ayos lang ako. Mukha bang di ka ayos? May sugat ka ba? Kailangan ka bang dalhin sa ospital? Hindi naman, di ba? Bakit ganyan ang tono ng boses mo? Nasasaktan ako sa paraan ng pagsasalita mo. Ikaw? Masasaktan? Sa katulad mong babae, pera lang ang mahalaga sa'yo. May pagduro pa si Fred. Ngayon, wala ka na sa akin mahihita. Anong ibig mong sabihin? Adiksyon na sa sugal ang meron ka, Harleen. Hindi na ako magsusustento sa'yo. Hindi mo gagawin yan. At bakit hindi? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Alam mo bang buhay pa si Vida? Nakita ko siya sa... Isang malakas na sampal ang ibinigay muli ni Fred kay Harleen. Hindi mo ako madadala sa pagsisinungaling mo. Fred! Huwag mo akong iyakan. Gigil na sambit ni Fred. Umiiyak ka ngayon dahil mukha kang pera at alam mong wala nang maibibigay sa'yo. May galit ang naging tingin ni Harleen kay Fred. Sa kasapo pa rin nito ang kanyang pisngi at tumutulong ang kanyang luha. Totoo ba na magpapakasal ka na ulit? At hindi sa akin? Wala kang pakialam. Dinuro nito si Harleen. Parehas na nating napakinabangan ng isa't isa. Kaya wala na akong pakialam. Sasabihin ko sa mga pulis ang ginawa mo kay Vida. Subukan mo! Sa tingin mo, may maniniwala sa katulad mong sinungaling? Walang maniniwala sa katulad mong scammer. At ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo.
Maging aral sana sa'yo ang mga nangyayari ngayon. Nang makaalis si Fred at matapos ang palabas na matagal niyang hinihintay, may pagpapalakpak si Vida na tila nanood ng isang blockbuster na palabas. That was a good show. Sabi niya bago tumayo sa kanyang kinauupuan at binalikan si Harleen. Naniniwala ka na sa akin ngayon. Pumapayag ka na ba sa gusto kong mangyari? Pero kung ayaw... Oo, pumapayag na ako. That's good to hear. Buti nagkakaintindihan tayo. Now, gusto ko makipagtulungan ka sa mga pulis. Makakalaya ka sa lahat ng kasong isasampa ko sa'yo. Sa oras na ilaglag mo na si Fred. Vida, what's your next move? Tanong ni Mosaic nang makalabas sila ng presinto. Let's go to the company. Oras na. Nakangising sambit ng binata. Katulad ng nauna nilang galaw, nasa tagong pwesto na naman si Vida, kung saan nakahalo sa ibang sekretarya ng shareholders upang hindi siya mapansin ni Fred. Gusto niyang manood ng malapitan kung saan maiipit ng gusto si Fred sa gagawing malaking desisyon nito sa buhay. As I said, hindi pa ako parte ng mataas na posisyon ng kumpanya. Bakit sa akin yung sinisisi ang lahat? Pagkatapos kong ibigay ang lahat sa kumpanya, ito ang magiging ganti nyo. Abot langit ang galit ni Fred sa board na matagal na nitong pinagsisilbihan. Sinenyasan niya ang board of directors na wag munang ibigay ang atensyon sa kanya. Gusto niyang marinig ang mga walang kwentang salita na lumabas mismo sa bibig ni Fred. Sa ginawa kong solusyon ngayon, sapat na sigurong dahilan yun para ibigay nyo sa akin ang tiwala nyo. Walang sumagot sa tanong nito, kaya't ganoon na lamang ang malakas na pagtawa ni Fred dahil hindi nagustuhan ang pagkapahiya. Pwede nyo na sa akin ibigay ang kumpanya. Kayang-kaya kong paunlarin yan sa loob ng ilang buwan, kahit pabagsak na. At paano mo naman yun gagawin? Pakikisakaya ng kanyang tito. Malaki na ang nagawa kong plano sa kumpanya. Mayabang na sumandal si Fred. Ang kailangan nyo lang gawin ay ibigay ang tiwala sa At paano mo nga gagawin yon? pakakasalan kong tagapagmana ng kalaban nating kumpanya. May kayabangang anunsyo ni Fred. Pumayag na siya na makasal sa akin. Really? Pagkatapos nun, bibigyan niya tayo ng shares ng company. Tumayo sa kinauupuan niya si Fred na tila isang mataas at importanteng tao. Kung wala na kayong sasabihin, aalis na ako. Hindi mo lang niya hinintay ang sasabihin mo. Naiinis na sambit ng isang board members sa tito niya. Let him be. Sabi ni Vida na lumabas sa kanyang pinagtataguan kanina. This is part of my plan. Are you ready to hear my proposals? Yes, Miss Vida. Gulat na sambit ng isang board member. Alam kong tao ka ni Fred, Mr. Hernandez. Pero alam mo ang sitwasyon niya. Isang ihip na lang, babagsak na ang tore na binuo niya. Kaya tatanungin kita, gusto mo bang sumama sa pagbagsak niya? O magiging matalino ka at papanig sa tingin mong mananalo ka? Mananahimik ako, Miss Vida. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Kailangan ko ng pamilya ko. Baka sa boses nito ang desperasyon. Kaya pala maraming natanggal na trabahador noong nakaraan. Lahat yun, tauhan ni Fred. Akala ko, gaganti. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Now, let's go back to our main agenda. I want Fred to fully leave the company. To make it happen, I just want all of you to trust me. After this last fight, I will take full responsibility for the company. We will, Miss Vida. Nakahanda na ang lahat ng ebidensya na kailangan para mawala sa kanyang lahat ng meron siya. Kahit ang mga ninakaw niya sa kumpanya ay maibabalik. Yun ang maipapangako ko sa inyo. Just give me one more day to finish what I started. I don't want to take everything for granted just because anak ako ng may-ari. Totoo ang kanyang sinabi.
Isinakatuparan na ngayon ni Vida ang kanyang mga plano. Naglalakad siya sa simbahan, suot ang puting gown, patungo kay Fred. Malapad ang kanyang pagkakangiti habang nakatingin sa malaking screen kung saan mabubunyag ang lahat ng baho ni Fred bago siya muling yumuko upang hindi siya makilala. Mula sa kanyang pwesto, nakikita niyang malapad ng ngiti ni Fred sa monitor sa pag-aakalang siya si Carla, ang tagapagmana ng kalaban nilang kumpanya. Huling paggiti mo na to, Fred. Sabi niya habang patuloy sa paglalakad. You're so beautiful, Carla. Papuri ni Fred nang makarating siya sa harapan nito. Bakit ka nakayuko? Ayaw mo bang ipakita ang maganda mong mukha sa lahat? Alam ko na magkalaban ang company natin. Pero maniwala ka, ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko nang mawala si Vida. Ang pagtanaw ko sa iyo sa malayo ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para... Nahinto sa pagsasalita si Fred nang marinig nito ang sariling boses mula sa voice recording na palagi niyang pinakikinggan. Ang daling natapos ng buhay ng matandang yun. Akala ko, matagal mamatay ang masamanda mo. Itinula ko lang sa hagdan, patay na ang matandang yun. Akala niya, mahaharangan niyang pagkuha ko sa company. Ngayon, ang anak niya pa ang magbibigay. Carla, saan galing ang recording na yan? Walang katotohanan ng mga nakarecord dyan. It's all an AI. Madaling mapeke ang mga... Vida? Ikaw nga, Vida. Nasaan si Carla? Gulat na sambit ni Fred nang mag-angat siya ng tingin at makilala siya nito. Napaatras ito na tila ba nakakita ng multo na naging dahilan para matiso dito at mapasalampak sa sahig. Why? Nagulat ba kita? Tila inosente niyang tanong dito habang papalapit. Sa tingin mo, magpapakasal sa katulad mong demonyo si Carla? Hindi po tangang kaibigan ko para patulan ang demonyong katulad mo. Paanong buhay ka, Vida? Sinigurado kong sumabog ang sinakyan mo! Na ikaw ang may gawa! Si Carla! Nasaan si Carla? Huwag mong hanapin ang wala. Higit sa lahat, hindi ka ba nakikinig? Matagal na tong nasa plano ko. Gusto kong maramdaman mo ang mga nararamdaman ko nang pagbukain mo kong tanga sa araw ng kasal natin. Carla is willing to help me. She's my friend after... Akong pinagmukha mong tanga nang pumatol ka sa kung sino-sinong lalaki! Kung sino-sino? Kaya kong humarap sa mga doktor ng malinis ang konsensya ko. Ay, kung sino pa minsan ang malakas pumutak, sila tong may malaking kasalanan. Kulong-kulo si Fred nang sunod-sunod nitong makita ang lahat ng anomalya na nag-flash sa monitor. Naka-video compilation na iyon na ipinasadya niya para sa sorpresa kay Fred. Kahit ang lahat na maling ginawa nito para makaangat sa lusak ay naglabasa ng mga ebidensya na makikita ng lahat. Wala siyang pinalampas, maliit man yun o malaki, para mas lalong madiin si Fred. Saan mo nakuha ang mga yan, Vida? Walang katotohanan ng mga yan! Kahit sinong lawyer, mapapatunayan na totoo ang ebidensyang ipinapakita ko, Fred. Sa patong-patong mong kaso, kasama ng pagkamatay ng dad ko. Siguradong habang buhay kang mabubulok sa kulungan! Hindi! Hindi mo sa akin pwedeng gawin yan! Hawak ko pa ang pinakamalaking shares ng company! Shares ba ka mo? Sunod niyang ipinakita ang ebidensyang naibalik ng shares sa kanya. Paanong naibalik sa yung shares ng company nang wala akong alam? Hindi totoo ang mga dokumentong nasa screen! Stop being in denial. Alam mo ang totoo sa hindi, Fred. Ginamit ko lang sa'yo ang mga ginawa mo sa akin. Anong pakiramdam ng nararamdaman mo? Ang mga nararamdaman... Tumigil ka! Sabi nito na bigla na lamang naglabas ng patalim at tumingin sa mga taong kumukuha dito ng litrato. Tumigil kayo! What's wrong, Fred? Ipinaranas ko lang sa'yo ang mga naranasan ko. Bakit parang nababaliw ka na? Hindi mo kaya! Sinabing tumigil ka na! Gigil na sambit ni Fred na itinutok na naman sa kanya ang patalim. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Fred.
Sumama ka na lang sa mga pulis! At bakit ako sasama? Wala akong kasalanan! Talagang pinipilit mo pa rin na wala kang kasalanan? Nakapatay ka, Fred! Nakapatay ka! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago seryosong tiningnan ang lalaki. Andiyan ang mga pulis. Sumama ka na lang. Hindi sabi ako sasama! May katigasang sambit ni Fred, sabay tutok ng patalim sa liig ng bestman nito. Subukan niyo lumapit! Binayaran mo lang naman ako maging bestman dahil wala kang kaibigang gustong sumama sa'yo. Aanin ko 10,000 mong bayad. Kung mamamatay naman, tumahimik ka! Tila tuliro at wala sa sariling sambit ni Fred. Wala akong kasalanan! Sa ayaw at sa gusto niyo! Paalisin niyo ang mga pulis! Vida! Gagawin mo yon kung ayaw mong gilitan ko liit na lalaking to! Sa'yo na ang 10,000 mo! Tumahimik ka sabi! Makakalis ka rito ng bayad at buhay kung mananahimik ka! Mas itinutok pa ni Fred ang patalim sa arkiladong lalaki nang subukang lumapit ng mga pulis. Nabaling ang tingin ni Vida sa mga tao. Siguradong matataranta ng husto si Fred dahil sa pagiging aprobado sa sasabihin ng ibang tao na parating pinapahalagahan nito. Anak, tumigil ka na! Nakikiusap ako! Ma! Nang makita ni Fred si Felicia, ang ina nito, otomatiko nitong binitawan ng patalim at nangihinang napaluhod sa sahig nang lumuluha. I'm sorry. Kung hindi ko natupad ang pangako ko. Sabi ni Fred, habang pinupusasan nito ng mga pulis. Nakahinga ng maluwag si Vida dahil sa wakas, tapos na. Nagawa niya ng mga ipinangako niya at ang paghihiganting nararapat kay Fred at sa mga taong sumira sa buhay niya. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari nang agawin ni Felicia ang baril ng isang pulis at itinutok iyon sa kanya. Kayong mag-amang dahilan ng pagkamatay ng asawa ko at pagkakakulong ngayon ni Fred. Hindi makukulong ang anak ko. Katulad ng gusto mo, Vida. Papatayin kita, Vida. Papatayin kita! Napakabilis ng pangyayari. Hindi magawang nakagalaw ni Vida nang itutok sa kanya ni Felicia ang hawak nitong baril. Sinubukan namang pigilan ng pulis, ngunit nakalabit pa rin ni Felicia ang baril. Sa lakas ng pagputok noon, hindi alam ni Vida kung may natamaan dahil sa pagkakagulo ng mga tao. Saka lamang naging malinaw sa kanyang lahat nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ni Felicia. Anak! Anak! Sabi ni Felicia, kasabay ng pagbagsak ni Fred sa lapag at pag-agos ng dugo sa tiyan nito na tinamaan ng bala. Bakit ikaw ang tinamaan, Fred? Si Vida ang tinutukan ko! Bigla nitong binitawan ng baril habang nakatingin sa kamay na nanginginig. Ma, umuubo ng dugo si Fred. bakit umabot ng ganitong buhay natin? Hindi ko sinasadyang pagkamatay ng dad ni Vida. Gusto ko lang maghiganti sa mga nangyari kay... Anak, hindi pa patay ang papa ni Vida nang itulak mo siya sa hagdan. Ako ang tuluyang pumatay sa kanya. Naiintindihan mo ba? Wala kang kasalanan. Ako ang pumatay sa kanya. Ma, anong ibig mo sabihin? Wala nang maraming tanong. Hindi ka pwedeng makulong ng habang buhay. Kailangan ka ng anak mo. Ilalabas ko ang ebidensya na magpapatunay na akong may kasalanan ng lahat. Pinunasan ni Felicia ang luha ni Fred, saka itong ngumiti. Hindi pwedeng mawala ng tatay ang anak mo, Fred. Tama nang ikaw lang ang nakaranas noon. Huwag mong hayaan na mangyari sa apo ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo, kaya lalaban ka. Paulit-ulit ang naging pag-ubo ni Fred. Nagkalat na rin ang dugo nito sa lapag. Kahit ang suot na gown ni Vida ay may bahid na rin ng dugo. Fred, anak, lumaban ka! Napakabilis ng sandali nang itakbo si Fred sa ospital. Nanganib ang buhay ni Fred, ngunit nagawang makaligtas kinalaunan. Nang makalabas sa ospital, mabilis na umusad kaagad ang kaso.
Sa kabila ng pakiusap ni Felicia na iurong ang lahat ng kaso ni Fred dahil iginigiit nito na ito ang may kasalanan, ay hindi pa rin nangyari. Magkasamang pinagbayaran ni Felicia at Fred ang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Si Felicia ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, habang si Fred naman ay hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Huli na rin nang nabalitaan niyang nagpunta na sa probinsya si Harleen para sa tahimik na pagbubuntis nito. Ganoon din ang mga kaibigan ni Fred na may malaking atraso sa kanya. Nagkanya-kanya sila na tila ba hindi dati nagkakilala. Sa lahat ng mga nangyari, si Mosaic ang matagal nang nawala na hinihintay ni Vida. Naging abala ito na tila ba iniiwasan siya. Kamusta ka ngayon? Mosaic? Mosaic, ang tagal mong nawala ah. Tuwang-tuwa niyang sinalubong ng yakap ang kababata. Mas maganda palang nawala ako. Nalaman mo ang importansya. Aray! Yan ka na naman sa pangungurot mo. Nakangawing sambit ni Mosaic. Kaya hindi kita siniseryoso. Puro pagbibiro ang alam mo eh. Paano kung sabihin ko na seryoso ako? Ha? Sinserong hinawakan ng binata ang kamay ni Vida habang nakatingin sa kanyang mga mata. Vida, totoong mga sinasabi ko sa'yo bago ako umalis. Gusto kita. Mas nagustuhan kita nung makasama kita ng matagal. Mosaic, Alam ko, hindi ka pa handang pumasok sa isang relasyon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako nagmamadali. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka. Totoo ang sinabi nito. Naging matyaga sa panliligaw si Mosaic. Nariyan din ito sa lahat ng problemang dumarating sa kanya. Hindi siya iniwan ng binata. mahihintay mo pa naman ako, di ba? Nag-aalala niyang tanong sa binata. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Gusto kong maging sigurado na sa lahat ngayon. Ayokong masayang ang pagkakaibigan natin kapag nawala ka sa akin. Ibinuhos ni Vida ang lahat ng atensyon sa kumpanya para makabawi iyon. Sinigurado niya na walang kwestiyon sa kanya pagdating ng panahon dahil lamang sa anak siya ng may-ari ng kumpanya. Gusto niyang patunayan sa sarili sa lahat katulad ng ipinangako niya. Matapos ang kalahati pang taon, nagbunga ang lahat ng pagsusumikap niya. Naging maunlad ang kumpanya at labis niya yung ipinagpapasalamat. You're the new CEO now. Mosaic! Hindi niya napigilan ang sarili. Mabilis ang naging pagtakbo ni Vida para yakapin ng mahigpit ang binatang nariyan kahit pa mawala sa kanya ang lahat. Nakahanda na akong buksan muli ang puso ko. Sa pagkakataong ito, sigurado ko, maging kalaban ko man ang buong mundo, nariyan ka pa rin sa tabi ko. Walang kasiguraduhan sa mga sinabi niya, ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Hindi niya hahayaan na masira ng nakaraan ang kanyang hinaharap. Mas magiging malakas pa siya, hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa mga taong naniniwala pa rin sa kanya. At dyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.